Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos tayo'y lumalago sa buhay, karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y na. So, proceed na po tayo. Ayan, flat vector. So, nasabi po nasabi po ito ng mga nakaraang session po natin at napaka-importante, 'di ba? Na ito po kasi yung parang isa sa mga foundation ng digital artwork, or sabi natin Vexel and Vector. Kasi dito po talaga magsisimula. Pag once na na-master na po natin ito, naka po baka hindi nyo na po baka ano ba yung term? Tamang term po ba doon? Parang mas nakaka-addict na. Kasi alam nyo na po yung ginagawa nyo. At the same time, natututo na kayo at saka nagiging madali na lang sa inyo. So ano po ba yung flat vector? A flat vector is a style of digital illustration that focuses on simplicity and minimalism. Simplicity and minimalism, ibig sabihin, kokonti lang po yung details. Okay? Using solid colors, clean lines, and often no gradients or shadings. Each element in flat vector design is generally a single flat color without intricate details, which gives the artwork a modern and straightforward look. So, ang pinaka-target lang po talaga ng flat vector is yung as-is talaga na design. Wala siya na nak-etchem. Kasi parang checheboret siya na basta kung ano yung kulay ng balat niya, kung ano yung type ng katawan niya, kung ano yung tsura ng mukha niya. Halimbawa, guhit lang na ganyan, tapos kulay na agad, ay po yung tinatawag na flat vector. Ito po, meron po tayong mga example dito. Ayan. Courtesy of Mark Gafford dito po sa website. Ayan, ganyan po ang isa sa mga example po natin. Flat vector na po yan. Even though na meron siyang shadings, ayan, pero okay na okay po yan kahit wala po siyang shadings. Pero maganda rin po kasi yung pagkakagawa niya po yan para malaman kung nasaan yung tama ng ilaw. Okay? At isa rin po ito sa PNG3, which is na-download ko lang din po. Ayan, flat vector po yan. Kasi, kung mapapansin po natin, may line art po siya at the same time, isa lang po yung kulay niya. Ayan. Actually, marami siyang kulay. Pero iisa lang yung base color niya. Okay? Base po tawag dyan ha. Base. Base yan, base yan, base yan. Then yung black na yan, line art po yan. Which is ayun yung ginawa natin no nakaraang session. Ganun rin po dito. Sa pangatlo po natin na example. Yan, flat vector din po yan. Kasi wala na po ng iba na dinagdag na design. Kundi yung kulay lang ng buhok niya, which is gray. Then yun na yan as is. Tapos kulay ng balat niya, white. Yun na po yun as is. Ayan po yung tinatawag na flat vector. So, ayan. Ang task po natin, makakapag-proceed na po tayo. Ngayong gabi, ay gagawa po tayo ng vector. Pero gamit po ang ating mga kamay. Magbe-vector tayo yung vector gamit ang ating mga kamay. Pero, ayan. Flat vector lang po siya ha. Di po muna tayo mag-a-add ng mga kung ano-ano na details. At gagawin po natin ngayon yun para makita nyo rin po kung paano ako rin po ginawa. And kung may kakayahan din po kayo na makasabay, ayan, okay, sabayan nyo rin po ako, mas okay. At kung hindi rin naman po kayo or wala naman po kayong kakayahan na makasabay ngayon, okay na okay lang din naman. Pwede nyo na lang din po yung i-rewatch sa ating replay later na i-upload pa ni Pastor Eric. So, lipat lang po ako dito sa cellphone. Saglit. Ayan. Ayan, during
paggawa po natin ng artwork, pwede po kayo magtanong. Sisikapin ko po na basahin po lahat. Wait lang po tayo, magdadagdag tayo ng ina-update ko lang po para po maging okay ang ating ayan. So let me share again my screen po. Yan, kung meron po kayong mga katanungan, ayan, pwedeng malaya-malaya na po tayo sa GC para maging naman po. Ay, sorry Ma'am Mirna, hindi ko po nakita. Kasi kinuan ko po tinignan ko po kanina during my or before this po. Ang nakita ko lang po na humabol ay si po, Ma'am Teresa po. And sorry po kung hindi ko po naidagdag. Ayan, sikapin po natin na i-include po yan next time. Ayan, so ngayon po, proceed na po tayo kung paano po gumawa ng plot vector using Medibang Paint Pro po. So gaya po ng nasabi natin kanina, ito po yung mga layers po natin. Okay? Na-explain naman na din po na kanina ng mabuti na kung ano yung nasa taas, ayun yung nasa harap. Okay? Ayan, ayun yung nasa harap. Kung mapapansin natin, ayun yung white background. Ito yung layer 1. Okay? Yan. Kung i-hide natin ito, which is pipilitin natin itong mata, mawawala po yung reference natin or yung kamay. Pero kung ibabalik, pero dahil po sa magdodrawing na po tayo, ayan, i-adjust lang po natin yung kanyang opacity into yung sinabi po natin nung last time na 60 to 80%. So, gawin lang natin 76. Ayan. Then, mag-add po ulit tayo ng another layer. Ayan, pindutin lang po itong layer 1. Pindutin lang natin itong plus dito sa gilid. Ayan. Plus, then color layer. So, ayan. Para nasa gitna po siya ng background at ng reference photo natin. Okay? So, ito, try natin to, line art. I-rename natin, line art. Para hindi nakakalito. Yan, pinindot ko lang po yung settings button niya. Tapos pwede nyo na po i-manipulate or i-rename yung file, yung layer name niya. So, ayan. Hanap po tayo ng pencil. Ito pong pencil sharp. Try po natin. Pero, ayan. Hanap muna tayo ng panibagong kulay. At ang kulay po natin na kukunin ay black. Ayan po, sisimulan na po natin, okay? At ang unang step po natin, syempre, ang pinakaunang step, gaya po ng ginawa natin nung una nating session, ay yung line art. So, gagawin po natin muna ito ng line art. Itong kuhan po natin. Reference photo or kamay. Yan. Adjust po ulit. Dito lang po kung paano po mag-adjust. Ayan, nakikita nyo naman po kung paano po nag-move yung cursor or yung daliri. Ayan. Pwede rin po na mataba agad para hindi na po kayo stroke ng ganon. Pwede rin pong medyo malaki na siya. Tapos yung technique po sa pag-stroke, dapat po ay dire-diretso. Yan. Kung masyado naman pong mataba, medyo bawasan nyo na lang din. Yan. Sobrahan.
Yan. Tapos, lalagyan po natin yung kuko. Medyo mataba. Yan. Ang technique po sa ganta para hindi po kayo masyadong maano. Parang magulumihanan, ayan, or malito, ito ba, or maguluhan. Pwede nyo naman po part by part. Ayan. Parang isa dito sa side. And baka may magtanong po kung ano po yung ginagawa ko, kung bakit nawawala. Pundo lang po yan. Ano? Kung ano po yung last action niya, babalik lang po dun sa state na yon. Diba? Ayan, nagguhit, nagkamali ako, undo ko lang po yan. Para hindi na po tayo erase ng erase. Pundo lang po siya. Okay. Gawin lang natin ganito. Hindi rin gano'n yung detail niya. Oops, parang ano. Parang kuko ng dinosaur. Kung may mapapansin po kayo, ulit po tayo ng ulit ng stroke, no? Okay na okay lang po yon. Basta hanggat sa makuha nyo po yung desired stroke nyo po. Okay lang po na paulit-ulit. Itong malaki. Ayan. Ayan, basta. Ilisin ko po dito kasi sumobra po yung line art po kanina. Ayan. Yan. So, ayan po. Sisilipin lang po natin konti ha, yung naging itsura ng line art natin. So, ayan o, kung mapapansin po tayo dyan, ayan o, meron na pong nagsulat dito sa gitna, which is ayun yung ginawa natin. I-close lang natin itong reference photo gamit yung mata. So, ayan. Ito po itsura ng ano natin, ginawa natin. Unang daliri. Ayan. Pwede nyo na naman po kanipisan. Ano naman po yung gusto nyo po na gaano na kanipis, pwede nyo po yan bawasan. Mas manipis, mas malinis po tignan. Kaya po ng ganyan, mas malinis po tignan. Ayan. So, proceed na po tayo. Medyo kalakihan ko lang po ulit yung yan. Then, dito po tayo sa pangalawang kamay. Ganun lang po palagi yung stroke. Ano, para po hindi po kayo mahirapan. O kung sa may mga mag-a-adjust po, siguro po sa umpisa lang po mahihirapan. Pero pag nasanay na rin po yung daliri po natin na mag-stroke, basic na lang po yan. Pag naging ano po kayo, masipag din po tayo na mag-practice. Kasi wala naman pong mga skills na hindi natin natututunan, na hindi naman po natin pinag-iigihan or pinagalan ng time para po matutunan. Kaya gaya rin po ng pagdodrawing, syempre para rin po na mag-improve din po tayo, kailangan rin po nagawa ng gawa po tayo para hindi po tayo gagaling agad-agad. Okay? So yung improvement po dito sa pagdodrawing, actually kahit saan naman po, hindi naman po sa drawing lang, di ba? Sa lahat ng larangan, hindi nyo naman po basta-basta matututunan ng isang bagay kung hindi nyo pinaglalaanan ng time. Yan. Tabaan ko lang konti. Yan, sakto nakuha. Tapos, dito po sa kanyang parang katawan ng daliri. Yan. Yan. Buburahin ko lang po ito kasi may mga lagpas-lagpas. Dito rin po may lagpas yan. May lagpas rin papala dito. Yan. So, titingnan ulit natin. Pero ito, pwede naman natin ito kanipisan. Para maganda yung pagkakaano mo. Para hindi naman masyadong mataba. Silipin lang po ulit natin. Yan. Nagkaroon na po siya ng dalawang daliri. Ayan.
Yan po yung mga matataba na po yan. Pwede nyo po yan bawasan, okay? Ayan, kunwari, para nakakapalan po kayo, sige, bawasan po natin. Para hindi naman po OA tignan. Pero kasi, meron po yung mga ibang line art na talagang matataba po talaga sila mag-line art para kitang-kita. Lalo po sa larangan ng Vexel. Kasi minsan, meron yung kahit line art pa lang po, artwork na. Gaya po nung ginawa natin, di ba, nung session 1. Mga line arts pa lang po yun, pero ang gaganda na. What more pa kaya pag dadagdagan pa natin ng kulay, another shadings, pag nagkataon, the future, sa mga susunod na session natin. Hindi mas maganda pa po, di ba? Yan. Okay. Mamasala po na luminis. Tingnan. So, balik po tayo dito sa lapis. Ayan. Render po ulit natin itong isang kamay. Dapat po kung paano po tayo mag-stroke ay sobrang bilis. Hindi naman po to the point na mabilis na gano'n na hindi nyo na po iaano yung desire na shadings nyo or stroke nyo, kundi talagang balance lang din naman po na smooth. Yan. Smooth na mabilis. Ganun po yung parang term. Op, ganyan. Tsaka pag hindi nyo po nakuha ng isahan, siyempre pwede nyo rin po iundo at ulitin. Yan. Yan. Diba, nakuha po natin. Then kapag may sumobra, press ko lang po itong eraser. Pwede ka pong baguhin yung size niya sa gilid. Pag drag up, mas malaki. Drag down, mas maliit. So, 14 lang po. Oops, napalaki. Yan. Tapos, balik ulit ng lapis. Then, ganun po ulit. Gaya po ng ginawa ko kanina. Yan. And after po niyan, ito na po ng kamay ko. Ito na po yung sa bandang gilid ng kamay. Yan. Parang nagpa-puzzle lang po tayo dito. Yan. Then, extend ko na po dito kahit hindi na po nakikita. Extend ko na lang po kasi ganyan din lang naman po yung itsura ng aking kamay. So, ayan, titingnan na po natin kung ano ang magiging kalabasan, pero mas maganda siguro na pati yung mga ibang details isama na rin natin. Okay? So, maghanap lang po ako ng parang manipis. Ay, hindi siya maghanap. Gagawin ko pong manipis yung pencil ko. So, lalagyan natin ng konting detail. Sundin lang po natin yung reference. Konting detail. Para naman magmukha pong daliri. Kaya po dito, ito yung parang pagkakakulot-kulot niya ng balat ko. Balat sa daliri. Yan. Lagyan lang po natin, wag po natin tipirin. Kasi kung masyado pong naparami tayong na nalagay, pwede naman po natin burahin anytime. Yan. Kopya. Yan. Dito po, ayan yung parang yung buto. Ito naman pong ugat. Basta parang iayon nyo lang po siya dun sa niya. Sa parang itsura niya. Huwag naman po yung, halimbawa, ito. Ganito yung itsura niya. Tapos ang gagawin niya po, opposite. Ganyan. Hindi naman po na magiging tugma yan. Dapat kailangan po, hawig pa rin po doon kahit hindi po eksakto. Dapat hawig po doon sa itsura ng reference natin. Ayan. Yan. So, titingnan na po natin. Biglang po tayo. Ngayon, titingnan na po natin yung resulta po ng ating line art, which is ito pa lang po yung pinakauna, okay, na ating gagawin ngayong gabi. Unang part pa lang po ito. 1, 2, 3, go. Tingnan natin. So, ayun. Yan. Ito naman po natin. Pero parang kalbo po dito sa kabilang daliri ko. Lalagyan po natin ng konting buhok. Yan. Lagyan natin ng konting buhok. Para po realistic naman po Stroke lang. So, lagyan na natin ng buhok. Tansya na po kasi mabalbon po akong tao. Ayan, expose na po ang aking kamay. Yan, oh. Parang kamay ko na po talaga.
Kasi mabalbon na. So, ito po yung parang pinakaunang part. Okay? Yung line art natin. To finish our artwork tonight, syempre, from the word itself, yung flat vector natin. Flat lang po siya. So, ang parang mangyayari po dyan, kukuha tayo ng kulay na malapit po sa balat at ayun po yung parang magiging kulay na natin sa buo natin na artwork. Okay? So, punta po tayo sa kulay. Yan. Tapos, hanap po tayo dito. Yan. Yan. Pinutin lang po natin ito. Yan. May palette. Tapos, hanapin na natin. Yan. Dito may makikita na po kayo agad na napakaraming kulay. Yan. Meron pong character. Ito po mga pang-anime po ito. Skin tones, which is ito. Ito, dito po tayo gagamit. Okay? Kukuha mamaya. Sige, dito na po. I-click na natin yan. So, ito po yung parang magiging base color natin ngayong gabi ay itong nasa baba. Ayan. So, i-click ko lang po yon. Click. I-click ko lang po yan. After po nyan, magdadagdag naman po tayo ng another layer kasi nga, gusto natin magdagdag ng kulay niya. Okay? Kasi po, kung ilalagay natin yan dito sa layer na kung saan kasama nitong line art, magugulo na rin po yan. Okay? Ito po yung magiging itsura niyan. Yan, matatakpan niya. Okay? Kasi nasa isang layer sila. Pero po, kapag gumawa po tayo ng panibagong layer, yan, pinutin po natin itong nasa baba na layer. Plus po ulit. Tapos, color layer. Ayan. And after po niyan, ang magiging itsura po niyan, di ba? Ayan, tanungin po ulit natin ng bawat isa. Kanina po, sinabi po na, na kapag nasa taas na layer, siya po yung nasa harap. Okay? Pero kung nasa baba, siya po yung nasa likod. Okay? So, lagi nating ipataasin itong line art para po siya yung nasa harap. At the same time, ito naman pong ating kulay na gagamitin natin ngayong gabi ay nasa likod. So, makikita po natin yan. So, hindi ko na po titignan yung reference ko kasi alam ko na po kung saan pupunta yung kulay ko. Kasi nagawan naman na po natin ng line art. Okay? So, ang magiging mangyayari po dito, kukulayan na po natin. At talagyan natin siya ng base color. Yan. Kulay. Pwede po tayo mag-explore ng mga iba't ibang pencils natin. Papalit lang po ako sa pencil na hindi po matulis. Ito po yung isa sa mga best part ang magkulay. Pero ngayong gabi, ayan, ito lang po muna kasi nakafocus lang po tayo sa flat vector. Saan ko lang po yung Yan. Dapat po wala pong nag-overlap. And para lang din po tayo mga bata ng mga elementary po tayo. Parang maganda na parang bumabalik ulit tayo sa pagkabata. Kasi alam natin na yung curiosity natin is nagli-lead sa panibago ulit na knowledge. Ayun. Mamaya, mag-ano po tayo dyan. I-adjust po natin yung kulay na po na yan. Hindi lang po yan, ganyan po yung koko. Ayan. Tuloy lang po tayo. Magkulay. Lakayin ko lang din po ito para mas malawak na po yung sakop po niya. Ayan. At skalitin po ulit natin. Oh, sumobra. Yan. Nakikita naman po yung cursor dyan ng cellphone natin. Kaya malayang-malaya po natin yung naobserbahan at tignan.
Ulitin ko lang po, habang tayo po ay nagdo-drawing ngayon, malayang malaya rin po kayo na mag-ask po ng mga questions natin or comments natin regarding to our session for tonight. At ayun, dapat di po mag-overlap. Yan. Ito pong nilalagay ko po ngayon, ang tawag po dito ay base color. Okay? Nasabi po kasing base kasi dito po magbe-base yung magiging kulay niya later on. Pagdadagdagan na natin ng shadings. Okay? Yung shadings po, siya po yung parang magbibigay ng realistic effect doon sa magiging artwork natin. Hindi lang siya as is talaga na may kulay lang na parang cartoonish lang or 2D lang na artwork, kundi para siyang magiging 3D in some way or regarding sa magiging style natin mamaya. Kasi marami pa po yung style after natin na ma-discuss yung shading. Okay? Meron po tayo minimal, at the same time yung soft blend or alpha masking na tinatawag. Doon po sa alpha masking, ano po siya? Para po talaga siyang 3D. 3D na po talaga siya. Kasi mabiblend na po yung blending niya. Pero po yung minimal, ayan, shadings lang po siya na buong-buo yung shadings niya. Kumbaga parang solid lang siya. Wala ka lang ibang gagawin, kundi kung ano yung shading sa muka, susundan nyo lang po. Kung ano yung hulma ng muka, susundan nyo lang po. Then yun na yun as is. Karamihan po sa mga artist na nakikita ko, and then artwork na nakikita ko, bumabawi po sila dun sa kulay. Okay? Kulay as in. Gaya po nung fina-follow ko po dati na na sad to say, yumao na rin po na isa sa mga tinitingala ko rin po sa Vexel and Vector, si Sir Biko. Sa kulay po talaga siya bumabawi. Kahit na napakasimple ng shading niya, pero ang lupit po at ang ganda po ng color combination niya. Doon po siya bumabawi. At grabe, parang napaka-professional. Actually, professional po siya, kaso nga po sa makabilang buhay. And sayang po. Sayang po. At isa po ako rin sa mga niya, sa mga isa rin po ako sa mga natututo sa kanya kahit po madalang po siya gumawa ng mga tutorial videos. So, balik po tayo dito. Yan, i-fill in lang po natin. Ayan, kung gusto niyo po makita po yung ayan, sinasabi ko po na artist. Ito po yung name po niya. And Biko Texon. Biko Texon. So, to say, namatay po siya sa dahil po sa sakit po ata yun. Ikon na lang po natin. Then, pag may mga maninipis po na ganyan, dahan-dahanin na lang po natin. Para po mag-fill in lang po yung kulay. And maniwala mo po kayo sa hindi, malapit na po tayong matapos. Dahil ganyan lang po kadali ang flat vector. Ayan. Purahin ko lang po ito. Sir Biko. Ayan. Kung nyo lang po search nyo lang po kung gusto nyo po makita yung mga designs niya later on. Ayan. Masala po kayong parang mamaya mamamangha po kayo. Paano niya to kaya ginawa? Paano niya kaya to napag-isipan? Paano niya kaya to in-execute? Ayan. Burahin ko na po ang kanyang name. Baka mamaya maging inspiration niyo rin po siya, si Sir Biko. Dahil ako po mismo ngayon naging inspiration ko siya. Then, sa kuko po, ayan, hindi naman po ganyan na as is yung kuko niya. Mag-a-adjust naman po tayo ngayon dyan sa kulay. So, Sir Aaron, paano po mag-adjust ng kulay? Okay? Punta po tayo dito sa pencil. Ayan, i-click po natin tong pencil. Nagpapakita ngayon. Then, dito po sa ating gilid. Ayan o. Dito babanda. Ayan. Sa may bandang tinuturo ng arrow. Kung dito po banda sa pinaka-left na top, ayan, i-move ko na lang po. Diyan, pwede nyo na po yan mabago as is yung kulay lang nang hindi nalalayo doon
sa ginamit mong kulay na present. Okay? Kung gusto mo ipa-dark, ibababa mo lang. Yan. Pero kung gusto mo naman ipa-light, na medyo whitish lang, itaas mo lang. Okay? Pero ang dinidesire po kasi natin na kulay is yung light na hindi naman po sobrang light na to the point na kulay puti. Kasi hindi naman po saktong kulay puti ang kulay ng kuko natin. Okay? Light lang siya. Okay? So gagawin natin, i-adjust lang po natin ng super duper light lang na pataas. Ayan. Then, subukan po natin. Yan. Pwede rin naman na po dito sa mismong layer natin na dito, rename na lang po natin. Base color. Pwede rin naman na po dito. Kaso po, ay, kulang pa po pala yung light niya. Itataas po ulit natin. Taas pa. Yan, okay na po yan. Kapag ganyan, gagawin po natin. Kulayan lang po natin yung mismong kuko po natin. Para naman ma-distinguish kung nasan yung kuko po natin. Ayun. Oh, may lumagpas. Pwede po natin yan burahin ng slide. Then po dito po sa kabila. Yan. Pwede rin naman po natin sundan yung reference photo. Ayan. Ikot lang po sa gilid. Then, close ko lang po ito. Ayan, saktong-sakto. Dandan. Tapos, burahin lang po natin ito kasi may sumobra. Ayan. Maniwala ko man po kayo o sa hindi, ito na po yung parang pinaka. Ayan. Session natin for tonight, which is ang ating scope natin ngayong gabi, ay ang LUT vector. Ayan. Di ba, gantong-ganto rin po itsura po kanina ng mga pinakita po natin. Ng mga artworks. LUT vector. Yan. Magre-recap lang po tayo sa ating ano ngayon. Sa ating ginawa. So, ang una po natin na ginawa ay yung line art. Okay? Which is para ma-distinguish kung saan po yung hulma ng artwork natin. Actually, pwede rin naman po na kahit wag na lang lagyan, pero ganito po ang magiging itsura niyan. Okay? So, ito po yung kagandahan ng layer. Kapag gusto mo na tignan or na ano kaya itsura kapag kulay lang. Ayan. Pwede mo po magawa yan. Kasi nga, naka-by layer ka. Okay? So, itong layer ng line art natin, pipindutin ko lang itong mata para po ma-hidden siya. Or ma-hidden tuloy. Ma-hide po siya. So, ito po yung magiging itsura niya. Tada! Diba? Pero medyo magulo kasi nga po, naka-base tayo sa line art kanina. So, bali, parang ang sumalo ng parang karumihan or kalinisan. Ay, paano ba yung, ano doon? Parang ang sumalo po ng parang, sumalo ng karumihan, which is yung line art. Kasi na-cover up niya po eh. Okay? Na-cover up niya po yung parang, hindi po ganong kagandahan nitong line art natin. Ganyan naman po yung itsura niya. Okay? Kung mapapansin natin, literal na minimalist. Less design siya, less design. Pero, hindi mo ma-distinguish, hindi mo malalaman kung anong ginagawa ng artwork mo. Okay? Hindi mo alam kung naka-peace sign ba siya ng paharap o palikod o mata lang siya ng alimango, di ba? Di ba? Hindi niyo po alam.
Pero pag lalagyan po natin yan, babalik lang po natin yung line art. Ayan, malalaman nyo na. Kasi magkakaroon po siya ngayon ng panibagong details or additional details regarding to that artwork. So, ayun. Ayun po ang ating session for our tonight. Yan po ay ang flat vector. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay. Kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos tayo'y lumalago sa buhay. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo. Sa teolohiya at biyaya, sabay-sabay ay lumalago tayo. Sa bawat hakbang, sa Diyos tayo nagtitiwala. Sa gabay ng Kanyang salita, ating inaakay ang iba. Kahit saan man dalhin ng ating mga paa, sa Diyos na makapangyarihan tayo'y nagtitiwala. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo. Sa teolohiya at biyaya, sabay-sabay ay lumalago tayo. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagkakaisa. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo. Sa teolohiya at biyaya, sabay-sabay ay lumalago tayo. Hey, sa Mobile Bible School, tayo'y naglalakbay. Sa pag-aaral ng salita, tayo'y magwawagi. Para sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y magpupuri. Sa Kanyang biyaya, tayo'y nagmamahalan. Pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagkakaisa.